Napakunot ng noo ni Kenji sa ginawang pagbawi doon ni Britney. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbagong isip ng asawa na kanina lang ay nakita niya sobrang excited din kagaya na naramdaman niya na mag-celebrate sila ng kids party para sa kanilang anak. Nararamdaman niya na may malian na tinatagong asawa. Hindi niya lang makuha kung saan puntong maling nararamdaman niya. Iniiling niya na ang ulo, tinanggal ng pagdududa. Han, seryoso ka? Out of town na lang? Ayaw mo ng kids party? Akala ko ba gusto mo makita ang triplets ni na Odessa at ang twins nila ng matanda lang kay Noah ng 1 taon? Anong dahilan at bakit biglang nagbagong isip mo? Natatakot ka ba magkamali ha? Nagpanggap si Britney na normal lang sa kanya yun, pero ang totoo sobrang nangihinayang nga siya. Kung hindi lang sana nang dahil sa sakit niya, magaganap na sana matagal na pangarap ni Britney na birthday party ng kanyang anak ng 2 taong hindi nila napagbigyan. Wala ayaw naman niya mas masirang araw na yon kung sakali man sana. Makikita naman natin sila sa family dinner, hindi ba? Ibigay mo na lang muna sa amin ni Noah ang oras mo sa birthday niya ngayon. Tayong 3 na lang muna, alam mo yung ibig ko sabihin, hindi ba? Bilang parte na rin niya ng ating bagong panimula, Kenji. Sige na, walang nagawa dun si Kenji kung hindi ang tumangot pumayag na lang sa gusto ng asawa. O sige, kung yun ang gusto mo. Nang sumapit ang araw ng linggo, ay natuloy ang family dinner ng magkapatid na Althea at Kenji. Nauna ang pamilya ni Britney sa restaurant na kanilang pinag-usapan. Panay ang lingon ng babae sa may pintuan, halatang pinaghalong emosyon ng pananabik at saya sa mga mata. Nang matanaw niya si Althea na papasok na ng restaurant ay napais na siya sa upuan niya. Han, nandyan na sila. Mahina niyang sambit upang kunin ang atensyon ni Kenji. Mula sa screen na hawak niyang phone ay napalingon ang mga mata ni Kenji sa may pintuan. Nagkukumahog tong tumayo upang salubungin ng bayawat ang kanyang kapatid. Tagal ha, kanina pa kami dito. Traffic ba, Odessa? Tanong ni Kenji na kinuha isa sa mga twins na karga-karga ni Althea. Halika sa pogi mong tito Kenji, Ford. Agad naman sumamang bata na halatang kilala si Kenji dahil hindi man lang ito umiyak. Meet your poging pinsan, si Noah. Lapit pa nito sa lamesa nilang nakareserba. Nasa isang seafood restaurant sila. Bawal yun kay Britney, pero hindi niya magawang magreklamo. Kaunti lang ang kakainin niya para naman hindi nakakahiya sa mga kasama nila. Hi Britney, nakangiting bati ni Althea na lumapit sa babae at kapag daka ay biglang niyakap. Hinayaan lang naman siya ni Britney na karga-karga pa rin noon si Noah. 1, 2, doon kayo maupo. Turo ni Althea na pinandilata ng mga matang mga to. At ikaw Talia, dito ka sa tabi ni Mommy at Fifth. Maestro niya sa nakabusangot na nag-iisang anak na babae. Halatang may pinagalborotohan ng batang hindi niya makuha. Kamusta ka na Britney? Magiliw na tanong ni Ren sa kanyang dating sekretary na ngayon ang bias niya. Bakit ang ipis yata ng katawan mo? Napapabayaan ka ba ni Kenji? Hindi Defensive na kaagad na apila ni Kenji. Hindi ko nga yan ini-stress. Kapag gusto mo magtrabaho ulit, bukas ang Salmeda Holdings. Lawrence, may pagbabanta sa boses ni Kenji na hindi na gustong himig ng kanyang bayaw. Nagbibiro lang naman ako Kenji, ikaw talaga? Ani rin sa tinanggap na si Fip na binigay ni Althea upang asikasuhin ng mga anak dahil hindi kasamang day off ng mga yaya. Tanging ngiti at tango lang naman ang ginawa ni Britney sa kanila. Sasagot lang siya kapag may tanong. Hindi pa rin siya sanay nakahanin na siya at kabilang sa pamilya ng dating boss niya. Nakipagsabayan siya sa kanila nang lumaon ay tuluyan na nakapagpalagay ng loob ni Althea sina Althea. Pakiramdam niya ay gaya ng dati ang relasyon niya kay Renz at kay Althea. Huwag mo na akong tawaging Mrs. Almeda. Ano ka ba naman? Althea na lang. Parang hindi naman tayo niya maghipag. Madaldal na sad ni Althea na malakas pang tumawa. Huwag kang mahiya sa akin, as if naman utusan kita taawahin gaya ng ginagawa ko sa iyo noon. Sige. Tapos kapag wala kang ginagawa sa inyo, pwede kang pumunta sa bahay. Dalaw kayong dalawa ni Noah, lalo na kung busy tong si Kenji sa trabaho. Bukas ang bahay namin sa'yo. Hayaan mo makasalamuhan ni Noah at mga pinsan niya habang mga bata pa sila. Tumingin si Britney kay Kenji. Alam niyang hindi ito papayag. Kay Kenji mo ako pinagpaalam, Mrs. Althea. Binalingan ni Althea ang kapatid na busy makipag-usap kay Renz tungkol sa negosyo. Tapos na silang kumain at inuubos na lang ang inumin na in-order ng kanilang mga asawa para dito. Kenji, hindi ba papayagan mo namang mag-ina mong gumala sa bahay? Tumango si Kenji ng tengay nasa kay Renz pa rin. Oo, pwede naman. Kapag wala siyang pasok sa university, pwede naman silang mamasyal. Ayun naman pala Narinig mo Britney? Pasyal kayo sa bahay nitong pamangkin ko. Ngumiti lang si Britney at tumango. Sa unang pagkakataon naramdaman niya pagiging proud na naging isang Mrs. Barwell siya. Yung tipong pinapangarap niya lang naman ito noon.
Wait, university? Nag-aaral ka ba? Direktang tanong ni Althea kay Britney. Tumangon naman ang babae. Anong course? Fine arts, major in painting. Gusto mong maging pintor? Biglang sumingit si Kenji na halos sumabot ng ngiti sa kanyang tenga nang marinig yon. Yung mga painting na binibigay ko sa iyo noon, Odessa, natatandaan mo? Maligaya ang boses ni Kenji na makailang beses pa ang paglilingon ng kanyang asawa. Kakaiba ng ngiti nito. Yes, hanggang ngayon nasa bahay yon, naka-display. How about that? Inosenteng tanong ni Althea hindi niya nakuha kung anong connection sa pinag-usapan nila ngayon. Si Britney na asawa ko nagpinta ng lahat ng mga yon. Ano? Gulantang na tanong ni Althea hindi inaasahan sa revelasyong iyon. Ang ibig mo sabihin ay siya ang gumuhit ng lahat ng iyon? OMG, napaka-talented mo pala, Britney. Napalingon na rin si Ren sa dati niyang sekretary na may natatago palang talento, gaya ng asawa niya, na mula na mukha ni Britney sa umaapaw na papuri ng kanyang hipag. Iba pala pa sa pakaramdam kapag may pumupuring ibang tao sa mga nilikha niyang obra, bagay na hindi niya inaasahan. Dahil sino lang ba siya? Hindi mahamak na dating sekretary ng asawang si Lawrence. Wow, may future famous artist na tayo. Ano kaya turuan mo tong mga pamangkin mo ha, Britney? Turo pa ni Althea sa mga anak na napalingon na rin sa ina, napangiti ng maliit si Britney. Nadudurog ang puso. Malay natin hindi ba, magpatayo tayo ng gallery in the future kung saan ang mga obra ng pamilyang naroroon. Ayoko mami, matalas ang dilang saad ni Talia. Bihasa ng mga anak sa Tagalog na madalas na nilang gamitin sa pakipag-usap. Bakit ayaw ng prinsesa namin? Lambing niya rin sa kanya. Kasi madudumihan ang mga kamay ko, daddy. Malakas na silang nagkatawanan dahil sa mababaw na dahilan ng unikaihan ng mga salmeda. Napailing na lang si Althea na iginalang magkabilang mga balikat dahil dito. Naging sulit ang unang family dinner na yon para kay Britney kahit na ang kapatid lang ni Kenji ang kanilang nakasama. Kung kaya naman hanggang sasakyan ay ang daldal niya pa rin. Talaga bang pinapayagan mo kami ni Noah na paminsan-minsang magtungo sa kanila? Tumangulan si Kenji na sa mga sandaling iyon ay busy sa screen ng kanyang hawak na phone. Madilim ang kanyang mga matang hindi rin nakaligtas sa paningin ni Britney. Sige ha, baka mamaya bawiin mo yon. Hindi, matipid na sagot na ni Kenji. Nakainom ito pero hindi naman sobrang lasing. Sige, kailan kaya yon? Siyempre kailangan ko na munang tanungin si Althea. Saad pa ni Britney na tiningnan ang phone ng bagong safe nitong number na pwede niyang kontakin. Madalas na busy siya. Saka nakakahiya naman kung bigla kami susulpot doon ng walang paalam. Malakas na napamura si Kenji kung kaya naman napayos na upo si Britney. Ang buong akala niya siyang minumura nito. Napawi ang mga ngiti sa kanyang mukha. Napalitan niyo ng pag-aalala. Tiningnan na si Noah sa car seat niya na nahihimbing pa rin sa pagtulog niya. Sorry Kenji, sobrang naging excited lang talaga ako. Napaangat na mukha ni Kenji na marinig niya mahinang boses ni Britney. Ikinaway niyang isa niyang kamay. Napakurap-kurap ng mga mata nang makitang takot ni Britney. Hindi ikaw ang minumura ko Han, sorry ha. May problema na naman kasi, pakita niya sa phone. Si Caroline ang kausap ko. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag eh. Lingid sa kaalaman ni Britney ay ang nandahil kay Monica. Kung kaya naman problemado na naman si Kenji. Kung ano-ano na naman kasing kalokohan ang ginagawa nito. Nanggugulo, palibasa hindi na siya pinapansin pa ng lalaki. Nagpadala pa ito ng mga videos ng skandal nila na kung kuno, makipag-usap ng maayos si Kenji sa kanya ikakalat niya yun o kung hindi naman, ay muli niyang isasend sa kanyang asawang si Britney. Bagay na napagdalaiti lalo kay Kenji lalo nung maalala niyang huling beses na halos nawala sa kanyang katinuan si Britney nang mapanood yon. Ayaw na niyang maulit pang bagay na yon kaya nakipagsettle siya. Yun ang buong akala ng babae. Dahil ang plano niya dito yung pabagsakin itong mag-isa sa lusa kung saan siya nababagay. Masyadong hindi kontento. Ang gusto pa talaga ay bumalik. Ayos lang Kenji, naintindihan ko. Tikom ng bibig ni Britney na piniling ang manahimik na. Hanggang makauwi sila ng villa, hindi na nagkaroon ng malinaw silang usapan. Yun din ang huling pagkakataon na may naging matino silang usapan dahil ng mga sumunod na araw ay muling naging busy si Kenji sa pagresolba. Sa katarantaduhan ni Monica at panggugulo nito, hindi ka ba talaga titigil? Sinusubok mong pasensya ko? Mahigpit na yumakap si Monica sa kanya, ngunit agad niyang inihagis ang katawan nito palayo. Hindi ka pa ba makontenta sa nobyo mo? Break na kami, wala na kami. Napanood niya ang video sa phone ko kasama ka. Ah, kaya pala ngayon ay akong pinipeste mo. Lumayas ka sa harapan ko, Monica. Layas. Nalilisik ang mga matang tinignan niya si Monica. Mga matang puno ng pagbabanta. Humanda ka, Kenji. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pagkasabi noon ay mabilis na itong umalis. Hindi man lang kinabahan doon si Kenji dahil alam niyang wala naman tong ibang magagawa.
Puro pananakot lang ang kanyang alam dito. Sobrang napipiko na muling napaupo si Kenji sa kanyang swivel chair. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi makamove on ang babae sa kanya, gayong matagal na niyang tinapos ang lahat sa kanila. Isa pa, nagkaroon na ito ng bagong kasintahan pero siya pa rin ang ginugulo nito. Hindi siya nito magawang kalimutan kahit na may bagong lalaki sa buhay niya. Kenji, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa birthday ni Noah kung saan tayo? Tinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay upang pigilang magsalita si Britney na sinalubong siya sa may pintuan ng villa. Kakauwi lang niya ng mga sandaling iyon at nasa pad pa ang mood niya. Bukas na lang tayo mag-usap tungkol dyan, Britney. Sige. Sinundan lang ni Britney ng tingin ng likod ni Kenji na dire-diretsong patungo sa ikalawang palapag. Pag-akyat ng babae doon ay natagpuan niyang asawang nakahiga na sa kama. Humihilik na. Hindi na nito nagawa pang magkumot marahil lang dahil sa pagod at antok. Ano kayang problema niya sa opisina? Mukhang okay naman ang takbo ng negosyo. Kinumutan niyang katawan ng asawa at inayos ang higa. Nilingon na niya ang phone nito na tumunog at nagliwanag na halatang merong nag-send ng message. Pinigilan niya ang sarili ng pakialaman yon kahit na natitempt siya. Ilang beses niya pang salit-salitang tinignan ng phone si Kenji na mas lumakas pang hilik. Tulog na ang asawa, hindi naman siya nito siguro mahuhuli kung saglit niyang sisilipin kung sinong nag-send noon. Dahan-dahan na siyang lumapit sa bedside table kung nasa ng phone ni Kenji, habang kanyang mga matay mariing nakatingin sa bultong na natutulog pa rin niyang asawa. Papyaw niyang pinindot ang screen noon, ngunit merong password na fingerprint yon. Oo nga pala, may password palang bawat app niya bukod sa fingerprint niya. Gayunpaman nakikita pa rin ng mga mata ni Britney kung kanino galing ang message. Kay Monica na kilalang kilala niya kung sino sa buhay ni Kenji. Nangihinang binitawan niya ito. Kanina pa nakahiga si Britney sa tabi ng asawa ngunit hindi siya dalawin ng antok. Iniisip pa rin niya kung anong laman ng message ni Monica sa kanyang asawa. Ang dami kasi noon kung kaya naman sobrang curious na curious. Si Britney kung anong pinag-usapan nila ni Kenji. Nanigas ang katawan ni Britney nang gumalaw si Kenji at yumakap sa kanya. Isiniksik pa nito ang kanyang mukha sa leeg niya. Nahigit na niya ang kanyang hindi at natensyon na rito. Anong oras na Han? Bakit hindi ka pa natutulog? Malalim ang boses na tanong ni Kenji. Hindi ako makatulog. Bakit naman? Nakagat ni Britney ang labi. Gusto niyang sabihin na tungkol sa nakita niyang message ngunit mas pinili na lang niyang hindi. Iba kasi ang kutob niya. Paniguradong pag-aawayan nila yon. Hindi ko rin alam. Dinalaw ako ngayong gabi ng insomnia. Ipikit mong mga mata mo. Subukan mo Han. Hindi mo namamalayan tulog ka na. Sinubukan ni Britney ang utos ni Kenji. Kahit nang nasa isip niya na sandaling iyon ay nakatambak na mga message ni Monica sa kanyang inbox. Huminga na siya doon ng malalim. Sige, susubukan ko. Umayos na ng higa si Britney. Hindi niya pa rin tinanggal ng mahigpit na pagkakayakap ni Kenji. Tamang lalaki dahil hindi niya namalayan bigla na lang nakatulog ang babae. Umaga na ng magising siya at nakalis na sa bahay nila si Kenji upang magtungo sa opisina niya. Isang araw bagong birthday ni Noah na makatanggap ng tawag mula sa villa si Kenji. Araw yun ng Biyernes kung kaya naman wala rin sa villa si Britney at nagpapadialysis siya noon. Anong ibig mo sabihin nawawalang anak namin manang Elsa? Halos mamalat ng boses ni Kenji pagkatapos na marinig yun sa matanda. Be specific naman kayo. Basta po nawala siya. Nalingat po kami. Shit, dalawa na kayong yaya. Hindi niyo pa maayos na magawang trabaho niyo. Nagmamadaling tumakbo na si Kenji noon patungo sa parking lot. Sobra-sobra ng pag-aalala niya sa bata. Idagdag pa na paniguradong wala pa si Britney sa kanilang bahay. Hindi niya ma-imagine kung ano magiging itsura nito oras na malaman niyang balitang yun. Si Britney, tinawagan niyo na ba siya o nariyan na ba siya? Hindi pa po Mr. Barrowell. Ipaalam niyo na sa kanya. Tawagan niyo siya. Sige po, binuhay ni Kenji ang makina ng sasakyan. Humahangos na sumakay si Caroline sa passenger seat na nag-alala na baka maaksidente ang kanyang amo. Kilala niya itong magmaneho kapag nagmamadit hindi nga siya doon nagkamali. Nahalos paliparin ni Kenji ang kotse upang mabilis na makarating sa kanilang villa. Umuulan pa naman noon at madulas ang kalsada. Manang Elsa, napatawag po kayo. Sagot ni Britney sa kabilang linya. Nakabawi na siya ng lakas at tinihintay na lang ang kotseng minamaneho ng family driver nila. May papabili ka pa ba? Nasanay si Britney na tumatawag lang ito kapag merong ipapabili sa kanya kung kaya naman yun ang una niyang naging tanong. Hindi niya inaasahan na may masama pala itong balita. Nag-alala na si Britney nang marinig na niya ang atungal nito matapos na sagutin niyang tawag. Madam Britney, sorry po. Hindi na magawang maintindihan ni Britney ang sunod nitong sinabi dahil sa lakas na iyak niya. Hello, Manang Elsa. Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Tinambol ng puso doon ni Britney. Iba ang kutob niya.
Si Noah, Madam Britney. Nahigit na ni Britney hininga ng marinigan tungkol sa pangalan ng kanyang anak. Si Noah, bakit? Ano nangyari sa anak ko? Tanong ni Britney na parang nakalutang na sa alapaap ang katawan ng dahil sa pagpipigil niya sa paghinga. Sumagot ka, Manang Elsa. Nawawala pong anak ninyo, Madam Britney. Parang bombang sumabog yun sa pandinig ni Britney na bitawan ng phone. Mabuti na lang at kagad yung nasalo ng kanyang driver na bumaba na sa sasakyan dahil kanina pa siya bumubusina na halatang hindi naririnig ng kanyang among sinusundo. Nilingon siya ni Britney. Madam Britney, ano pong nangyari sa inyo? Lahat nito ng phone ngunit hindi kinuha ni Britney. Manong, kailangan na natin kaagad na makauwi ng villa. Taranta niyang sabi na umiiyak na. Mabilis namang tumalima ang driver na inilagay na ang phone ng amo sa kamay nito. Pagdating nila sa villa ay naroon na si Kenji. Nasa gate pa lang sila ay dinig na niyang malakas na boses nitong binubulyawan ang yaya ni Noah at si Manang Elsa na nag-aalaga dito. Anong katangahan ang ginagawa niyo kasi? Dalawa na nga kayo, hindi ba? Nakaluhod ang dalawa sa harapan ni Kenji habang umiiyak. Nagtitimpla po ko ng gatas ni Noah, Mr. Barrowell. Katwiran ng yaya. Ikaw Manang Elsa, anong ginagawa mo? Kasama po ako ni Noah. Kung ganun, paano siya nawala? Inilabas po namin siya ng gate ng villa. May nakita po kong kakilala kaya po saglit ako nakipag-usap. Paglingon ko po sa kanya, wala na po siya sa stroller niya at isang malutong na sampigang dumapo sa mukha ng Manang Elsa nang dahil sa matinding galit ni Kenji. Sa sobrang galit ito'y parang papatay ito ng tao sa mga sandaling iyon. Hindi na nakapagtimpi si Britney na lumapit na sa kanilang pwesto. Naluha pa doon si Manang Elsa dahil sobrang nagigilty siya sa mga nangyari. Balot na ng luhang mga mata ni Britney. Manang Elsa naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-focus kayo kay Noah? Malakas ang sigaw ni Britney humahagulhol na ng iyak. Niyakap na siya doon ni Kenji dahil napipinto siyang mawala na ng ulirat. Hindi kayo marunong makinig at saka bakit niyo siya inilabas ng gate? Hindi ba't dapat sa loob lang kayo ng bakuran lalo na kung hindi niyo ako kasama? Anong nangyari? Bakit pinabayaan mo anak namin? Bakit mo ginawa yun? Britney, kalma. Makikita rin natin si Noah. Tumawag na ng ilang individual na tutulong sa paghahanap si Kenji na babayaran niya. Pati ang mga hired bodyguards niya tinutusan niya na rin. Saan natin siya hahanapin? Diyos ko, Kenji, baka nakidnap ng anak natin. Patuloy na iyak ni Britney na unti-unti na nanghihina ang buong katawan. Feeling niya ibibigay niya siya. Kidnap? Sino naman ang gagawa noon? Hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Bilang ina, sobrang sama ng kutob ko ngayon. Biglang pumitik sa isipan ni Kenji si Monica. Yakap pa rin ni Britney at dinayal niya ang number ni Monica na agad naman sinagot ng babaeng masiglang boses na sandaling yon. Ano? Nagkakagulo na ba kayo ngayong kakahanap kung nasaan ang anak ninyo? Bungad nito kay Kenji na malakas ng tumawa. Alam niyang iyon ang dahilan ng pagtawag nito sa kanya. Tama ka. Ako nga kumuha sa kanya habang hindi nakatingin ang tagapag-alaga niya. Hayop kang babae ka. Anong ginawa mo sa anak namin? Relax ka lang, Kenji. Wala akong masamang ginawa sa kanya. Nasaan ka? Magkano kailangan mo? Wag na wag mo sasaktan ng bata, Monica. Lalo pang namutlang mukha ni Britney na makumpirma niyang nasa babaeng yun nga si Noah. Mabilis na sumayaw na sa pinaghalong takot, kaba at pag-aalala ang kanyang buong katawan. Kung hindi lang siya yakap ng asawa ay paniguradong kanina pa siyang mandusay doon sa pag-atake na rin na sakit niya. Tinapon ko lang naman siya sa tambakan ng basura at hinayaan siya doong mag-isa. Kung swerte siyang mabuhay, depende na lang yun sa magiging swerte niya. Mariing naikuyom ni Kenji ang kanyang kamao. Hindi niya ma-imagine ang anak ko nasa ng mga sandaling iyon. Nangalit na rin ang mga ngipin niya. Paano kung may dumating ng mga truck ng basura at tambakan siya? Mananagot ka sa akin. Oras na may mangyaring masama sa anak namin. Kilala mo ko, Monica Mercado. Lilipulin kong buong pamilya mo. Itaga mo yan sa bato. Lilipulin ko kayo oras na mapahamak si Noah. Ano ang mangyayari kay Noah ngayon tila nanganganib ang buhay niya dahil kay Monica? Mahanap at mailigtas kaya to ni Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.